Ating tatalakayin ngayon ang usurpation of authority. Ano nga ba, attorney, ang sinasabi ng batas po natin tungkol sa usurpation of authority? Alam mo, Grace, basta't isinalin mo sa ating wika ang usurpation, parang wala di ba? Parang what's the equivalent of the word usurpation? Pero ang pinakamalapit dyan, pagpapanggap na merong masamang tangka. So, hindi lang simpleng pagpapanggap, kundi meron pang nilalayon kaya siya nagpanggap. At ang nilalayon na yon ay parang gumawa ng masama. Kaya halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, Grace, sinabi mo doon sa isang lugar, sa isang business venture, tauhan ako ng NBI, may letter of authority ako from the BIR, from the BIR, ako ay mag-i-inspect ng libro ninyo. Pwede nyo bang ibuksan? Kung walang authority nga. Kasi nga, di ba, in-stop na ni BIR Chairman Billy Dulay. Natatanda mo yung news? Yes. Ayan, usurpation of authority. Isang pagpapanggap na merong layuning hindi maigi. Yun nga, baka yung layunin na yon, manghuthot, mag-extort, o manakit, o para ipuwersa ang kanyang sarili sa mga taong kawawa naman. Na wala naman sa lugar. Wala sa lugar. Tama yun. Isa pa yun. Dapat wala sa lugar. Ibig sabihin natin, kahit nasa authority ka dati, pag natanggal ka sa pwesto, or nag-resign ka, or you were dismissed, yes, hindi ka pwede magpanggap na parte ka ng isang agency katulad ng NBI. That's usurpation of authority as well. Yes, syempre naman. Kasi alam mo, basta may otoridad ka, ang tingin ng kasi ng tao sa'yo, makapangyarihan ka. Na kahit dati pa, kahit expired na ang kapangyarihan mo. Oo, kahit expired na. Kaya yung mga tao, para madagdagan ang tingin ng takot ng tao sa kanila, madagdagan, madaming sinasabi na sila ay ganito, sila ay ganyan, konektado ko dyan, konektado ko dito. Ako ang ambassador ng US, kaya hindi nyo ako pwedeng hulihin. Sir, ambassador kayo, mukha naman kayo manggi. Iyan yun. Dalawang klase yan Grace. Isang usurpation of authority, ang pagpapanggap na meron kang kapangyarihan na wala naman at meron kang layunin na masama. Isa yan. Yung pangalawa, ang pagpapanggap na meron kang kapangyarihan at ginamit mo yung pagpapanggap na yon para nga ikaw ay makagawa ng palpak o hindi naayon sa iyong tunay na authority. Ano po ang parusa po sa usurpation of authority? Dahil marami po tayong mga balita. Kahit dito sa Aksyon sa Umaga, di ba, marami tayong mga story na dating pulis, na-dismiss na. Pero nagpanggap pa rin na pulis at kumuha ng mga drug paraphernalia at dinenta pa. Ang daming mga kwento na ganyan, di ba, attorney? Ano po ba yung parusa doon? Mabigat ang parusa. Presyon correctional in its minimum and medium, minimum and medium period. Hindi ko naintindihan yun. Attorney, parang mahaba yata yung sinabi nyo. Medium and? Medium, ibig sabihin, mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Yun ang minimum. Ang medium, mula 2 taon hanggang 4 na taon. Ang tagal niyan sa kulungan. Kaya mag-ingat kayo. Sa mga taga-media po, attorney, marami rin nagpapanggap na taga-media sila, exercising their power over a lot of businesses na hindi naman talaga taga-media. Meron din po bang parusa sa ganitong batas? At halimbawa kung sila ay mag-extort. Extortion. Papasukin niyo ako niya, hindi, re-report ko kayo. Ay, stapa yun, di ba? Mga grave threats na yon, mga serious threats, pero hindi usurpation of authority. Kasi yung usurpation of authority, ikaw ay nagpapanggap na opisyal ng gobyerno na lokal o pati na opisyal na abroad. Kaya, yun. I see. Ayan, so maraming